After almost 5 years, may problema na tong ilaw dito sa aking Hamden Rains Hood. Ito isa, maayos pa yan. I'll turn on the switch para makita nyo. Yun, umilaw yung isa. Ang kabila, hindi. Yun, hindi umilaw. So, bubuksan ko to. Titingnan ko kung sira na ba yan o kailangan na palitan. O maayos, kaya pang ayusin. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Sa tingin ko, walang ibang paraan para ma-access natin ang ilaw dito. Hindi na matanggal mula rito. So dito, sa panel niya, merong dalawang screws dito. So bubuksan natin. Ingatan na natin kasi glass to eh. For the first time, nabuksan ko to. So in almost 5 years. Magpo 5 years na to ngayong, I think, August. So, tempered glass ito. Tingnan nyo, tempered glass. So, pagkakataon na rin ito na malinis ko ito siya. So, saan natin i-access to? Wala eh. Saan ko ba ito i-access? Wala eh. Or I just pull this out. Yun ba? Paano ba ito i-open? Okay. I have to consult the manual. Wala sa manual kung paano ito buksan. Hindi din mabuksan dito sa kanyang socket. Ang hirap naman kung kailangan mo pang tanggalin ang buong rings hood para lang magpalit ng ilaw, di ba? That's impossible. So meron siguro itong paraan. Magtatanong lang ako, mag-research lang muna ako. Kasi tinignan ko yung manual, sa manual eh. Wala nakasulat doon. Silent ang manual about this. In fact, wala nakalagay doon about repair. Parang ayaw nila na tayo lang mag-repair. Kailangan dalhin natin sa kanilang service center. For this brand, Hamden, ang service center nito is mismo yung Wilcon na hardware. So, Wilcon hardware ko ito nabili eh. This is a European brand. Hanap akong paraan para magtanong-tanong lang tayo. Or, I'll be removing, merong sa itaas na screw. But, ang problema nito, the whole assembly, ito, tatanggalin mo ang buo. Ito, may dalawa dito na screw. Sa kabila naman, meron din. Pag tatanggalin mo yan, connected yan dito sa ilalim. So, dito sa ilalim ka itong buong carriage dito, itong buong case bali, matatanggal to. Para lang ma-access mo to. Kasi tried opening this, wala talaga, hindi ma-open. After sa aking masinsinan na research na para pang doctorate na research, nalaman ko na tatlong klase lang bulbs na ginagamit sa mga rains hood. Meron tinatawag na part 20, ang thread niya parang ganito. Then meron din tinatawag na G10, may dalawang terminals. Itong dalawa, part 20 at G10, madali lang tanggalin kasi ipupush mo lang, then i-twist, mahuhulog na ang bulb. Ito, last, ang ginamit ito ay G4. Medyo may delicate. May trick. Kasi kailangan mo gumamit ng screwdriver. Ganito pala ang pagtanggal nito. Itong buong circle dito ay tatanggalin kasi ito pala, ang buong ito ay ang lamp mismo. Okay, nakita ko lang sa online, sa online shopping. Nakita ko yung pang replacement nito. So bumili na ako ng replacement. So all you do is
ipo saksak ang screwdriver dito sa loob at ano to siya, i-twist. Okay, gano'n lang kadali. Di ba? Oh. Ang problema lang nito, nasa ilalim yung connector. Supposedly, yung connector is mahila mo hanggang sa labas. Pero dito hindi eh. I don't know kung bakit ganito nila ginawa eh. So, ito yung buong lamp. So, tatanggalin to siya. Ganon. So, mangyayari nito, once i-replace ko to, tatanggalin ko to o puputulin ko tong terminal na to. Or I desolder it from the mismo dito. Tingnan nyo ha. Kung bubuksan ko tong buong ilaw dito, ito, may latch siya dito. Ito yung tatanggalin eh. Okay. Para matanggal tong ilaw na to. Okay. So tanggal na yung ano niya, yung circle at saka yung glass niya. Frosted glass to actually. Then ganito yung tatlong LED beads lang. Yung binili ko is I think 8 ang beads doon at 12 volts din. Kasi 12 volts din eh. 12 volts eh, nakita niyo, BC 12 volts. I-test natin ang terminal dito. Using my LED tester, tingnan natin kung iilaw ba yung beads diyan. Oh, iilaw. Okay. Yan ang ano niya, kumukurap. So, wala na talaga. Mahina yan. 9.6 volts. So, wala na yan. Kailangan palitan natin yan. While waiting sa ating order, ibalik ko muna to para hindi papasukin ng usok dyan sa ilalim. Okay. Ito na yung nabili kong dalawang bulb para dun sa range hood. 12 volts siya. Ay, test natin para makita niyo. Ito 12 volts. Okay, may ilaw siya. Ito isa. May polarity ito kasi LED ito. Kung baligtarin mo, tingnan mo, hindi siya ilaw. Okay. Hindi siya ilaw kasi this is an LED lamp. Kailangan you have to identify the terminals. Now, problema lang nito kasi doon wala siyang socket. Meron siyang socket pero hindi ko mahila kasi nasa loob. So, ang gagawin ko, tatanggalin ko yon, ipuputulin ko yung wire doon at saka puputulin ko to at idugtong ko. Ganun na lang ang mangyayari. So, ito na. Nilagay ko ng terminal lugs para kung sakali masira ulit, madali na lang tanggalin natin. Nag-extension na lang ako. Yun, nailaw na. Ang hirap kasi. Okay. Then, okay. Turn on. Yan. Ito na, may ilaw na siya. Mas marami pang LED itong bago natin kasi itong bago natin is 12 yung LED niya. Ito, 3 lang yung LED dito eh. Kaya mas mahina yan. Ito mas malakas yung bago natin. Ito rin pala ang isa dito. Sa 3 LED niya, 2 lang umiilaw. Tingnan nyo. 2 lang umiilaw. So palitan ko na rin ito. At least dito din ako mahihirapan kasi yung connector niya is nandito lang eh. Maabot mo yung isa, hindi mo maabot eh. Ito. So, just insert. Okay na. Tingnan natin. So, madali lang. Balik natin. Ayan. Ang lakas ng ilaw niya ngayon eh. Kasi 12 yung LED niya eh. Buti na lang, 2 yung binili ko. Actually, pair yun eh. Hindi ka makabili ng isa. Okay. Ito yung 2 sira. Isa may kable pa, isa pinutol ko na lang kasi dinabot yung kable.
Anyway, kung meron kayong kaparihong experience sa akin, paki-comment yan sa baba. Salamat, bye.